Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba nabulabog ang damuho sa loob ng Kongreso na di umano kinakatakutan nitong si Ahas ng Malacanang na si Lizatanas Ismags. Dito nga natin makikita na kahit pala kampo ni Satanas ay mayroon din palang sariling demonyo na kinakatakutan na tila ba nanlaki ang mga mata nitong Smugs na ito nang ibinulgar nitong si Congressman Suarez na ito ang kanyang mga kababalaghan na pinaggagawa sa ating bansa. Dahil nga ayaw umano madawit nitong Suarez na ito ay tila ba inunahan niya na ang Smugs na ito sa pagkanta upang makatakas siya sa galit na kanyang matatanggap mula sa masa. Dito nga natin makikita na kahit parehong kampo ni Satanas ang magkasama ay mayroon din pala silang kakayanan o kakayahan na magkagatan at traidorin ng bawat isa kahit pa umano ay tinaguring magkaalyansa pa sila sa paggawa ng mga kahindik-hindik na gawain. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, mas lalong maghihirap tayo pag nagkagyera, mas lalong di matutupad ang Pinas, 20 per kilo ang bigas, mas lalong matutuwa ang mga Marcos dahil sa kanilang kalukuhan. Totoo lahat ang sinabi mo, idol. Nakakatakot talaga. Kawawa tayo. Sana mapanood lahat ang mga Pilipino ang giyera sa Ukraine. Kahit papaano, kapatid pa din ni Senator Amy, medyo naghihinay-hinay pa din, malalaman din yan. Natural, mananahimik si Amy kasi pareho sila adik ng kapatid niya, pareho sila na rock and roll, di ba? Totoo lahat ang sinasabi mo, idol. Nakatatanggap talaga, kawawa tayo. Sana mapanood lahat ng mga Pilipino ang giyera sa Ukraine. Masama daw ang magkahalo ng asin at pulburon. Baka kinakailangan po ng coke. Correct ka, sir. Di mapagkatiwalaan ng mga pagmumukha kasi mooks para ang lalapad sa mooks. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Patuloy po ang pagsuporto natin sa mga taong nasa gobyerno na matitinuang utak at tuluyang labanan itong mga opisyalis ng gobyerno na tila ba sumisira sa kinahamakan ng ating bansang Pilipinas. Hinay-hinay lang sa pagkain ng asin ha. Pag banat nyo ng asin dyan sa ano. Di lang pala pulburon binabanatan nyo. Pati asin talagang mahilig sa puti itong mga nasa Malacanang po ngayon mga kababayan. Pero bago po natin na umpisa ng ating talakayan, pakilike muna po ng ating video at sa mga gusto magpa-member, i-click nyo na po yung join button dyan at talaga namang mag-e-enjoy kayo sa ating membership. Shoutout muna ha kay Trivia World Explorer. Yung mga ano natin to, yung mga member natin dito sa PH Update. Sa mga hindi pa po member, magpa-member na po kayo dito sa PH Update. Maraming salamat po. Dumarami na po tayo dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, unahin na po muna natin itong banat nitong si Senator Amy Marcos kaugnay sa pagbanat ng administrasyon nitong si Marcos Jr. doon sa nangyaring kasunduan. Ayan, kasunduan. Kasi pinapalabas nila secret deal ni Tatay Diggs at nitong si Xi Jinping yung naging kasunduan nila nung administrasyon pa ni Tatay Digong dyan sa West Philippine Sea. Secret deal daw sabi nitong si Trillanes. Wala hong ganon. Kahit yung DFA secretary natin naalala natin meron silang gentleman's agreement. Okay? Meron po silang ganon. Pero walang secret deal. Wala pong inilihim yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa mga nangyari dyan sa West Philippine Sea noong kapanahunan niya. Ngayon, pinapalabas nila na merong secret deal. Hindi po nila tinatawag na gentleman's agreement. Ano ba yung nilalaman ng gentleman's agreement na yon? Ang nilalaman lang po ng mga kababayan, balik tayo doon sa status quo. Kumbaga,
wala nang marami pang problema dyan sa West Philippine Sea. Makakapangisda yung aming mga mangingisda dyan. Yung mga mapagkakasunduan, pag-usapan natin. Yung mga hindi mapagkakasunduan, isang tabi muna natin yan. Tama naman yung naging approach na yun ni Tatay Digong, di ba ho? Di ba, nung panahon niya, wala nang ganyang issue dyan sa West Philippine Sea. Nung pagpasok ni Marcos Jr., talagang in-SS niya na ng in-SS yung issue dyan. Kasi yung mga pinangako niya noong nagdaang eleksyon, hindi po niya mapanindigan yung 6 million na pabahay. Isa pa yan. Yung 20 pesos na bigas. Di po natin alam, magdadalawang taon na magtatatlong taon na tong administrasyon ni Marcos Jr. kung nakailang milyong pabahay na po sila. Pero yung 6 na milyon, noong narinig po natin merong pag-uusap sa Senado, yung 6 na milyon po mga kababayan, ginawa na lang pong 3 milyon. Ha? Yung 20 pesos na bigas, ayaw man pong pag-usapan niya ni Marcos Jr. Siguro, yung issue dyan sa West Philippine Sea at Chacha, ginagawang diversionary tactics para hindi mapag-usapan yung mga pinangako nitong si Marcos Jr. nung nandang eleksyon. Yun po ba yun? Kaya ngayon, pati itong si Tatay Diggs, talagang binabanatan. Yes, meron daw secret deal. Walang secret deal dyan. Ang meron dyan, gentleman's agreement. Balik sa status quo, pabayaan yung mga mangingisda namin na mangisda dyan sa West Philippine Sea, hindi haharangin yung resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre, at napakarami pa po siguro mga kasunduan na kung saan pumapabor hindi lang sa atin, pero napapanatili pa rin yung katahimikan dyan sa West Philippine Sea. Sabi po nitong si Super Ate Kuno, tandaan mo Ma'am Amy Marcos, makinig ka sa banat nitong si Madam Pebbles Talagera dito sa video na to. Nanumpa po kayo bilang senador ng ating bansa. Kahit ano pa ang ginagawa ng inyong kapatid, kung sakaling nakakasama na ito, dapat panindigan nyo yung pinanumpaan nyo bilang senador ng ating bansa. Kung meron kayong nalalaman, kung kailangan ng birahin itong si Marcos Jr., birahin nyo po. Dahil wala po kayo dyan sa pwesto nyo bilang senador para sa inyong kapatid na si Marcos Jr. Nandyan kayo. Wala kayo dyan dahil ang apelyido nyo Marcos. Nandyan kayo dahil linuklok kayo ng sambayan ng Pilipino. At kung alam nyo na gumagamit ng ipinagbabawal na asin yung inyong kapatid na si Marcos Jr. at ng kanyang asawa, ilabas nyo po to sa sambayanan. Manggaling na po mismo sa inyo para matapos na tong ating nararanasang paghihirap dahil sa mga kapalpakan ng kapatid mo, Senator Amy Marcos. Alam po natin na maraming taga-suporta pa rin itong si Senator Amy dito sa ating channel, dito sa PH Update. Pero ang atin dito, kung alam mo na pala na gumagamit ng ipinagbabawal na asin yung kapatid mo, pagkatapos ilinilihim mo to at hindi mo ilinalabas, meron ka rin problema, Senator Amy. Dahil senador ka ng sambayanan, hindi ka senador ng mga Marcos, hindi ka senador nitong si Marcos Jr. Yan ho ang tandaan nyo. Kahit na ipagtanggol mo pa si Tatay Digong, wala tayong pakialam dyan. Ang problema dito, Senator Amy, alam mo ba o hindi na gumagamit ng ipinagbabawal na asin o pulburon yung kapatid mong si Marcos Jr.? Yun ang tanong dito. Amy, exaggerated naman. OA naman ang reaksyon nila. Sabihin mo yan sa kapatid mo. Hindi naman lalabas yung mga ganyang klaseng litanya kung hindi pinahihintulutan nitong si Marcos Jr. Ang sabi po, exaggerated naman, OA naman ang reaksyon nila. Practical lang yung pinag-usapan nila. Malaking bagay na nag-uusap sila. Kasi sabi naman ni dating Presidente Duterte, nakikisuyo siya na pwede wag guluhin yung mga Pilipino na nagdadala ng pagkain at pangangailangan dyan sa kapwa sundalo sa BRP Sierra Madre, sabi ni Sen. Amy Marcos. Yun na nga mga kababayan. Minamasama ng kapatid mong si Marcos Jr. O kung hindi man siya, yung mga amuyong na nakalapaligid sa kanya para mapagtakpan yung mga kapalpakan na ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Mas mainam na po na merong pag-uusap kaysa bombahan ng tubig ang ginagawa natin dyan sa West Philippine Sea. Di ba ho? I-comment nyo sa baba, alin po ba gusto nyo? Magkaroon ng mahinahon na pag-uusap o magkaroon ng bombahan ng tubig? Parang piyesta ho ng San Juan ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Nagiging comedy na po mga kababayan.
Ano ba talaga? Ha? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang mas gusto ng sambayanan? Magkaroon po ng maayos na pag-uusap o magkaroon ng bombahan ng tubig? Kaya mas gusto natin yung pag-handle ng administrasyon ni Digong diyan sa West Philippines na yan. Noong panahon ni Tatay Digong, harapan niyang kinausap si Xi Jinping, at linabas yung concern ng mga Pilipino doon sa pag-uusap nila nitong Xi Jinping. Pero ang ating mga kababayan, walang nangyayaring pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at nitong China. Bagkus, yung mga gabinete nitong si Marcos Jr. daldal ng daldal sa media na kung saan ang dating parang magkakagera na ang Pilipinas at China. Gusto nyo po bang mangyari? Yung nangyari sa Ukraine, mangyari sa ating bansa? Hindi po natin kaya ang China. Sabihin ko po sa inyo mga kababayan, kahit tulungan pa po tayo ng lahat ng bansang kaalyado natin, kahit yung mga hindi natin kaalyado, tulungan tayo. Hindi po, madudurog po ang Pilipinas. Yan ang tandaan nyo mga kababayan kong minamahal. Wala po tayong magagawa sa China. Tanggapin na po natin ang katotohanan. Dapat kung matapang ka talaga, ang katapangan mga kababayan, alam mo kung kailan ka aatras at alam mo kung kailan ka titigil. Hindi yung mapapahamak ka na itutuloy mo pa. Hindi po katapangan ang tawag doon. Ang tawag po doon, katangahan ang tawag doon, mga kababayan. Ang tunay na matapang, alam mo ang yung kahinaan at alam mo ang yung kalakasan. Dito sa sa issue ng West Philippine Sea at Pilipinas, dapat alam po natin yung ating kahinaan. Hindi po natin kaya ang China. Kung tutulungan man tayo ng Amerika, alin yung mga barkong idinaong dyan sa mga binigay na bagong base militar ni Marcos sa mga Amerikano, yun po sa tingin nyo matatalo yung China doon? Mga kababayan, 5 to 10 minutes lang po. Yung ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missile ng China, from mainland to Bataan, wala pa pong 15 minutes o 10 minutes. Aabot na po dito sa atin yung kanilang mga ICBM. Wala po tayong ganon, mga kababayan. Wala po tayo. Kaya yung mga matatapang, sabihin nyo dun sa mga pinapakinggan yung politiko, kung talagang matatapang kayo, kung sakaling magkaroon ng problema dyan sa West Philippine Sea, kayo mauna. Yung mga politikong matatapang, Gibo Teodoro, Tariela, sino pa yung matatapang? Etong si Romualdez, si Marcos Jr., yung anak mo si Sandro, kayo nasa frontline. Oo, maniniwala ako para sa Pilipino yan. Pero kung sakaling magkaroon ng problema dyan, at magliparan kayo papunta sa iba't ibang bansa, mga walang hiya kayo, isinubo nyo Pilipinas sa napakalaking problema. Mamamatay po mga Pilipino, yan po ang mangyayari. Yun po ang sigurado. Tanggapin na po natin ang katotohanan. Kaya pong patagin ng China ang buong Pilipinas sa isang pindutan lang. Kung hindi nyo po alam mga kababayan, pangalawa po sa pinakamalakas na merong malakas na sandatahang armed forces ang China sa buong mundo. Next to Amerika. Sa tingin nyo, susunugin ng Amerika yung kanilang resources para lang ipagtanggol itong mga Pilipino dito? Hindi nga tayo mabigyan ng free visa ng mga walang hiyang yan. Tapos uubusin nila yung kanilang armed forces dito, ibubuhusin nila lahat ng resources nila. Malaking kalokohan po yun. Isipin nyo na lang mga kababayan. Isipin nyo na lang. Yung ang Ukraine, yung ang Israel, napakaraming problema ang nangyayari sa buong mundo. Pilit na gumigit na itong Amerika pero wala pong umaayos dyan. Ngayon gusto ng Amerika, magkaroon din ng problema dito sa Asia na kung saan itong Pilipinas at itong China magbalagbagan. At kunyari, darating siya na parang talagang tutulong sa mga Pilipino. Hindi po tayo tutulungan ng mga walang yan. Sabihin ko po sa inyo mga kababayan, ano yung mga balikatan exercises? Nagpapapunta sila dito ng mga kanilang mga tropa. Para saan? I-endorse sa atin yung mga magagandang kagamitan nila para sa kanila tayo bumili. Yun po yun mga kababayan. Sa tingin nyo po ba yung dinadala nilang mga tangke, yung mga armas? Sa tingin nyo po ba iniiwan dito yon? Para tayong mga bata na pinapatikim ng candy,
tapos hihilahin din sa ating mga bibig. Yung pinapatakaw lang nila tayo, yung pinapainggit lang nila tayo. Pero wala po silang planong iwan sa atin yung mga yon. Ang gusto nila, syempre naman, di ba? Halimbawa, ito yung armas. Oh. Tinrain yung ating mga tropa na gamitin tong armas na to, di ba? Alam na natin eh. Alam na ng mga tropa natin, nagkaroon na sila ng proper training dito sa mga armas na to. Ngayon, tatanungin natin ng armed forces, saan nyo gustong bumili ng armas? Wala nang bibili sa Russia yan, wala nang bibili sa China yan. Wala naman silang knowledge kung paano gamitin yung mga kagamitan doon. Siyempre, bibili na sila sa Amerika. At tandaan nyo po mga kababayan, ang Amerika, ang number one na negosyo niyan, magbenta ng armas. Kaya maya't maya gusto niya, mayroong gulo sa buong mundo. Dahil doon po siya kumikita. Ngayon, sa mga kababayan natin ay pagtatanggol tayo ng Amerika. Ng Petrang Garapata. Nangyayari sa mga Pilipino. Bilis mautot. Mga gullible talaga. Ayun na nga mga kababayan. Kalmado lang po tayo mga kababayan. No, kumbaga, yun po yung katotohanan doon. Wala po, kahit na anong gawin nyo po, kahit paano nyo po paikot-ikutin, yun po ang mapait na katotohanan. Hindi po tayo pagtatanggol ng Amerika. Napakarami na pong kinuha ng mga parte ng West Philippines dyan, ang China. Bakit hindi gumit-na ang Amerika? Noong panahon ni Panot, kaalyado ni Panot yung mga Amerikano, bakit hindi po tayo tinulungan? Nung nagkaroon ng standoff, ba't pinatras tayo ng Amerika? Nung umatras tayo, umatras ba ang China? Yung mga bilib na bilib sa mga Amerikano, tuto kayo. Bilib na bilib sa mga Amerikano, hindi nga makapunta ng Amerika. Hindi nga tayo mabigyan ng free visa, tapos aasahan nyo pa na pagtatanggol tayo ng mga walang yan. Hindi tayo pagtatanggol yan. Tanggapin nyo na po yung mapait na katotohanan na tayo ang mga uto-utong kaalyado ng mga Amerikano dito sa Asia. Tayo po, Pilipinas, ang pinaka-uto-uto pagka sinabi ng mga Amerikano na bagong base militar, balikatan exercise, balikatan, bili kayo ng bagong armas, bibili. Siyempre, na-train na yung tropa eh. Gusto nyo pa bang mag-train sa iba? Hindi, bili na tayo dyan sa mga Diba ho? Ang daming uto-utong Pilipino talaga. Magagawa natin, ganun po talaga. Ayun na nga. Dumako po tayo dito kay Suarez. Please. At least 88% of Filipinos are against charter change. Anong gagawin natin? Suarez, anong gagawin? Itigil nyo, simple lang. 88%. Pero kung ang 88% pabor sa charter change, napakayabang niya si Suarez. Ganyan ho yan, Makatino. Kita nyo naman ho, talagang ang ating mga kababayan nananabik para amendahan ng ating saligang batas. Pero ngayon talagang depensa siya. Huwag kang mag-alala, Suarez. Ikaw yung pinakamagaling na congressman sa mata nitong si Martin Romualdez. Ito po, bias survey question can distort public perception and higher meaningful dialogue. Talaga na. Tigil mo na yan. Ito Pilipinas. Pilipinas Today, ang tawag po sa Pulse A. Pagkapabor sa kanila ang survey, Pulse A siya. Pero pagka hindi pabor sa kanila, Philippines Today, False A siya. Diba? Ganyan po sila kawalang hiya. False A siya, ganon. Ganon, Philippines Today. Kasi ayaw ng mga kababayan natin. Ngayon, binibira nyo. Ito yung problema dito sa mga page na to. Binibira nyo ngayon yung Pulse Asia. Yan ang binibira nyo. Hindi nyo binibira yung, ang tawag dito? Hindi nyo binibira yung mga taong nag-participate sa survey. Yan ang problema doon. Hindi problema ng Pulse Asia yan kung yun ang lumabas doon sa survey. Ang ayusin nyo ang pag-explain, ang pagpapaliwanag sa taong bayan kung ano nga ba yung charter change na yan. Malinaw, hindi yung economic chacha para pumasok yung mga dayong mamumunan. Loko-loko! Economic chacha. Huwag nyo nga kami lokohin. Ito problema eh. Binabanatan nyo ngayon yung Pulse Asia. Hindi kasalanan ng Pulse Asia kung ayaw ng mga kababayan natin yung sa charter change na yan. Ipaliwanag nyo. At ito, bottom line.
walang tiwala yung mga kababayan natin sa mga pagmumukha nyo, Suarez. Kaya grabe, kakabalik lang po natin dito sa PH Update. Yan na po agad yung pinag-uusapan natin. Suarez, itigil nyo yan. Okay, diretso na po tayo dito kay Ma'am Pebbles. Mahaba na po ang ating kwentuhan. Aha. Oh, yeah, naalala ko Arangkada, yun. madam. Parang nag-usap Gusto tayo. mo ikwento ko na yung totoo ngayon? Sige Kwento po, mo na kwento ngayon, mo na. wala Daryl, na. ay direct Daryl ha, pasensya ka na pero ito Kasi- kasi yung katotohanan. Ito yung Ayan, ayan. Ko na. Mother, ito yung inaabangan ng tao. No filter. Doon tayo sa Katotohanan. katotohanan. Okay. Mm. Excuse lang kay Direk Daryl kasi wala naman kaming problema ni Direk Daryl. Mabait, Pero- bibigyan natin. Ito yung katotohanan. Ito po yung pangyayari. Makinig kayo mabuti. Okay. Direk, kung mapapanood mo to, pwede mo naman akong i-message kung may mali akong sasabihin. Ha? Mhm. Okay. Ang tagal ko tong hindi kinikwento kasi naiisip ko si Direk Daryl na may mga madadamay pero alam kong maiintindihan niya to. Ito yung istorya. Nag-message sa akin si Direk. Ang sabi niya sa akin sa message is, hindi ko kaya yung away nyo. Ha 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 ha. Tapos sabi ko, sumagot ako, sino? Si Barney ba yan? Mm. Tapos hindi siya Okay, sumagot. okay. Alam Ako ko yan, uli alam yung ko yan. sumagot. Ang sabi ko, may malaki akong pasabog. Mhm. Actually, parang kinuwento na ni Direk Daryl yan. Kung di tayo nagkakamali doon sa live nila ni Ma'am Joey, kinuwento na niya yan. No, narinig na natin yung kwento na yan. Ang magpapabagsak kay BBM ay si Barney at si Onanay. Si Unanay. Oo, Si Onanay, at si Lisa Tanas, marami kasi yung pangalan yun eh. Oo, marami siya pa. Unanay, Fernando. Dorfina, lahat. Oo, okay. Dwarfina. Ayan, sabi ko, yun ang exact message ko sa kanya. Ibang klase na rin mo. Ang Diyan magaling yung mga Pilipino eh, magpangalan. Dwarfina, nakampet ng garapada. Dwarfina. magpapabagsak kay Kuting ay si Okay. Barney at si Onanay. Tandaan mo yan. Minessage ko yan Mga ano yun? May pagkapanalo. May June. Oh. O May or June. Ng, No, June mga yun. Mother, June June. yun. June, oo. Tama, June. Tapos, Ngayon, etong si Direk Daryl, in screenshot, sinend kay Amy. Yung message ko. ano nangyari doon? Sinend naman ngayon ni Amy kay Liza. Lisa, yeah. Naalala ko yun. Hmm. Okay. Ang sabi ni, eto daw ang sinabi ni Amy kay Liza. Ano to? Bakit nagagalit na ang mga loyalista? Realista. Correct. Narinig na natin to. Tapos, minessage ako ni Liza. Sinend niya yung screenshot na galing kay Amy. Okay. Ang sabi is, ano to? I treated you as a friend. Mhm. May screenshot ka niyan ah. Mhm. Oo. Sabi niya, I treated you as a friend. Tapos sabi niya yung ganun, bakit ko raw yung sinabi na sila raw yung papabagsak, anong ganyan, which is, hindi ba totoo? Okay. Tapos, eto na. Minessage ko si Direk Daryl. Mhm. Sabi ko sa kanya, Direk, ba't mo ako linaglag? Bakit mo sinend yung SS ng usapan natin kay Amy? Ito yung explanation ni Direk. Hindi, ganito kasi. Tumawag si Maharlika kay Senator Amy. Tumawag ka daw. Ang sabi mo daw is, yung ading mo. Okay. Sige, tuloy. Di ba? Yung ading mo, parang, yung ading mo, May papasabugin. Ingatin mo kasi may pasabog. Oo, naalala ko yun. Ni Pebbles, Correct. ganyan. Oo, tama yun. Oo. Nataranta daw ngayon si Amy. Concern lang siya sa kapatid niya, no? Oo, sa nataranta Polboronic. siya. Nataranta siya in the way na hindi niya kasi alam kung ano yung pasabog. Hindi niya alam, oo. And hindi ko rin sinasabi kay Daryl kung ano yung pasabog. So, ang eksena ngayon nangyari is nataranta siya, shooting daw yun ng Made in Malacanang. Tapos tinanong siya tinanong ni Senator Amy si Daryl na sabi niya ganun, parang kamukha ko si Rowena Guanzon. Sabi niya.
Okay. Diba? Parang lang. Rowena Gonson na Janet na kasi, yata. Tapos Okay. sabi niya ganun, Okay. Daryl, friend mo ba sa Facebook si Maharlika? Tumawag siya sa akin, meron daw pasabog, ganun ganyan. Tapos sabi ganun ni Daryl, hindi, hindi ko friend sa Facebook yun, ganun ganyan. Tapos nag-shooting daw sila, punta na daw siya shooting, ay balik daw siya shooting. Kinuha daw ni Amy yung phone niya, nang hindi niya alam. Okay. Dinala daw sa NBI, pina-check, at nakita daw yung message ko. Naalala ko yun, Yun daw Mother. kaya yun daw ang kinuha, yun daw ang in-screenshot. At yun daw ang sinend kay Lisa Marcos. Which Kayo, is, nanay. ano ba yun? Para naman bata yung pinagkikwentuhan ni Direk. Kasi yung message ni Lisa yung screenshot ni Lisa sa akin, plus yung message ko kay Direk, hindi nagkakalayo yung oras. So paano mo agad napacheck sa NBI? Hanggang sinabi ko sa kanya na Direk, please, umamin ka na. So umamin naman siya. Umamin? Okay. Ano sabi Umamin ni siya Direk? na siya yung nag-send. Nag-send kay Amy Yeah. ng combo namin. Okay. Concern lang siya kasi in fairness, 'di ba, Mother? Kahit din naman tayo, concern din siya noon na baka siguro para ma-patch up ang mga eksena tayo, 'di ba? Tama ba? Sabi ni Liz Vergara, nga parang si Rowena Gonson. Di ba si Ma'am Rowena, actually, kachikahan ko na siya ngayon eh. Hindi dahil sa pinta ko ha. At least consistent Pa, naman siya. naaliw din ako sa kanya ngayon sa Consistent naman siya. In fairness sa mga dilawan po mga kababayan, etong si Rowena Gonzon, napaka-consistent niya. Noong panahon ng kampanya, binabanatan niya itong si Marcos Jr. Ngayon po mga kababayan, binabanatan niya pa rin. Tayo naman, noong panahon ng kampanya, sinusuportahan natin. Noong pagkapanalo, sinubukan nating suportahan. Kaso po mga kababayan, sablay na po talaga ang ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaya marami sa mga vlogger talagang binabanatan na po ngayon nitong si Marcos Jr. dahil sablay na po ang kanyang mga pinagagawa sa ating bayan. Una na diyan yung mga sumuporta sa kanya, ito yung pinaka obvious eh. Yung nangyari dito sa SMNI, kaisa-isang stasyon po na tumulong sa dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang binabanatan po siya ngayon itong si Marcos Jr. Tama si Rowena. O tuloy mo yung kwento, baka mawala ka. Baka mapunta tayo kay Rowena. Nag-explain sa akin si Daryl. Tapos sinabi ko yan, kesas lang sa kasayo. Kahit dalawa lang kami yung sinasabihan ko lagi. Pero kasi, anong tawag dito? Siyempre kahit pa paano, yung parang, huwag ka na magsinungaling sa akin, di ba? Parang ganun. Yun lang naman yung akin. Kasi okay lang naman, sige, go. Totoo naman na may ginagawa sila, may ginagawa sila, di ba? Kaya kahit iparating mo. Pero yung sa akin, nung nakarating na kay Amy, kinilaban niya na. Kaso parang walang nangyari. Anong nangyayari ngayon? Kumbaga parang nilaglag niya na ako. Dapat kinalabanan ni Senator ni Amy. Tinuloy niya na. Oo. Tama kasi ka. sinend niya na yung sinabi ko eh. Oh, di ba? Sinend na nila yung sinabi ko. Nakipagbakbakan na kayo hanggang ngayon. Kasi nga, Mother, pinoprotektahan din ni Senator Amy yung adding niya. Hanggang ngayon, tignan mo. Hindi, nak. I beg to disagree. Okay. Okay, go. Once nananumpa ka at umupo ka as public servant sa Pilipinas, hindi na pamilya ang priority mo. Tama. Kundi ang bansa at ang mga Pilipino na. Yun na ang priority mo. Actually, huli na ang pamilya dyan. Correct. Tama ka naman doon, Mother. Kaya lang, sabi ko nga, syempre, alam mo na, hanggang ngayon, hindi nga niya pinagtatanggol yung taong bayan, di ba? Dahil ang sinasabi pa rin niya is yung napapaligiran si Kuting ng mga demonyo. Hanggang ngayon, ganun lang siya. Hindi pa presidente si Kuting, napapaligiran na siya. Ng mga demonyo. Correct. No, the moment na nakilala niya si Unanay, si Lisa Tanas, may kasama na siyang demonyo, no? Ayun. Oo. Diba?
And Okay. sa akin lang, total, binuking nyo na rin lang naman ako. Nag-away na kami. And alam ko namang tama yung sinabi ko. Di sana, inatake nyo na hanggang ngayon, tinuloy-tuloy nyo na yung paglaban. Tama. Wala Unang-una, mas mataas ang bilang isang mambabatas or government official, mas mataas si Senator Amy kaysa kay Liza. Wala namang pwesto si sa Oo, PANAC. dahil wala namang pwesto si Liza. Wala namang kaya mandato. pwedeng tumalak si Amy. Kaya wag dinadahilan ni Amy na pinoprotektahan niya yung presidente. Dahil yung pagpoprotekta niya sa presidente, ang dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas. Correct. That's true. Naku. Huwag niyo ako pinatatala! Ayun na nga ba sinasabi natin. Makinig kayo kay Ma'am Pebbles. Senator Amy, makinig ka kay Ma'am Pebbles. Ha? Yung ginagawa mong pananahimik, yan ang magpapahamak sa atin. Ang sinasabi naman ng mga iilan dyan, bakit daw natin binibigay yung obligasyon na soplakin itong si Marcos Jr., nitong si Senator Amy Marcos, hindi natin binibigay sa kanya yung obligasyon na yan. Ha? Obligasyon talaga niya yan. Kahit hindi natin ibigay, una, kapatid niya. Ha? Pangalawa, mga kababayan, pareha silang nasa gobyerno. Kaya obligasyon talaga yan ni Senator Amy na sabihan ng kanyang kapatid na hindi natin alam kung sinto-sinto o baka meron po talagang baka itong si Marcos Jr. ang may dealing sa Amerika kaya nagpuro kapalpakan ang ginagawa niya ngayon sa ating bayan. Sa bagay, pagka umalis na siya sa pwesto bilang presidente ng ating bansa, lahat ng mga kapalpakan na ginawa nitong si Marcos Jr., sana po, imbestigahan nyo. Kayong maiiwan sa Senado doon sa mga panahon na yon. Imbestigahan nyo ho yung mga ginawang desisyon ni Marcos Jr. na sobrang pagpapabor dito sa mga Amerikano na to. Kaya nga, Kahit Pebbles hindi ako talaga. marunong mag-English. Ayan. Alam ko yung sinasabi ko. Ayun. Ano nga ba? Tapos ituloy natin. So, di ba nung inamin na ni Direk Darrell, ano na mga kasunod? Sa kaalaman, alam ko yung mga naging chronological events on time. Ano naging kasunod nga nun, Mother? Wala naman silang ginawa. Hindi, yun na yung sinabi ko nga kay Senator Amy, di ba, na tumawag ako. I think tumawag at text ako. Sa akin si Liza. Nasabi ko may pasasabugin si Mother. No, ako during that time, para lang sa kaalaman ng ating mga palangga, kasi nung time na yon, ayoko talagang masira si Kuting. Kasi, di ba tayo, sabi ko, di ba tayong dalawa, ayokong masira si Kuting noon dahil bago pa lang, June pa lang yun, kauupo pa lang. Kaya nga sabi kong ganon, kaya tinext si Senator Amy na may pasasabugin daw si Mother Pebbles. Kaya ngayon yung tanong niya sa akin, ano yun, Maharlika, yung tungkol sa asin? Ayun pala! Sa pulboron. Ayun. Okay, go. Imagine. Okay. Oo nga, galing na yan kay Maharlika. Senator Amy, alam mo yung pulburon. Alam mo yung asin. Ano yun? Ba't di mo ilabas sa ating mga kababayan? Hindi siya inaatang natin sa balikat ni Senator Amy yung obligasyon na to. Kaso, alam po niya, presidente kapatid mo, yung ading mo, super ate ka, di ba? Ayusin mo yung mga kapalpakan na ginagawa ng kapatid mo. Daryl, actually, nataranta pa nga si Sen Amy. Ang sabi niya, si Pebbles ba yung nagdi-deliver ng asin? So, confirm. Confirm. Siya ba? Ito sinabi talaga niya sa akin. Asin pala tawag nila dyan, hindi pulburon. Ayun. Yun na nga yun mga kababayan. Senator Amy Marcos, magsalita na po kayo. Kapatid nyo ho yan. Kung alam nyong sumisinghot sila ng asin, sabi mo maghinay-hinay sila, baka magkasakit sila sa bato. Kaya po ba napapabalitang isang bato na lang ang gumagana dun sa ano nyo dahil puro asin ang binabanat niya. Binabanatan nila dyan sa Malacanang. Ako lang nag-invento ng pulburo na yun. Ikaw lang nag-invento ng pulburo. Kaya sabi ko sa iyo noon, Mother, nagdi-deliver ka ba ng pulburon kay Kuting? Sabi mo, hindi na ka. Di ba? Sinabi mo sa akin yun. So, hindi niya nga ako pinapasok sa bahay niya. Grabe. Binigyan ko siya ng ramen. Ano? Meron siya sa akin. Walang hiya po talaga, no? Eto, kahit marinig mo, Liza, ha?
meron siya sa aking supply ng ramen that time. Monthly, binibigyan ko siya kasi meron siyang paboritong ramen from the Philippines, from Japan, instant ramen. Ngayon alam na po natin bakit TP ang pangalan nitong si Thinking Pinoy. Hindi po Thinking Pinoy yun. Take profit po. Umipi na po siya. Hindi po Thinking Pinoy. Take profit po ang ginagawa. Tumipi na. So isang beses, nag-message ako sa kanya, sabi ko, tabyuts kasi tawag namin diyan, di ba? Saka yung di ba, tabyuts, pengi ako mga tarpaulins, saka mga t-shirts kasi sa Tondo, ang dami nangihingi sa akin dahil yung burger house ko, pinuno ko ng tarpaulin, nagmukhang headquarters. Yes. So ang mga tao nagpupunta para hindi para bumili ng burger, para humingi ng mga tarpaulin, ng mga t-shirts. So minessage ko siya, sabi niya, and then sabi ko, meron din akong dumating na nga pala yung ramen na paborito mo. So sabi niya, okay, huwag mo nang dalhin sa HQ, pumunta ka na lang sa bahay, sa Forbes. Tapos, doon kita bibigyan ng mga paraphernalias. Yun nagpunta ako. Alam mo kung ano lang yung eksena? Nasa loob siya ng bahay, Okay. Iniwan niya lang sa gwardiya yung tao. Grabe naman. Wow. Hindi ka man lang in-entertain? Hindi man lang niya ako pinapasok sa bahay nila. Wow. But she was there. Walang iya po. Kasi nga, user. And kausap ko siya. Yun lang. Kinuha ko yung tarpaulin, inabot ko yung pasalubong ko. Umalis na ako. Tapos after that, tinext mo siya? Hindi ko siya tinext. Pero ano naramdaman mo doon, mother? Nasaktan ako, syempre. Yeah, naintindihan kita. Nasaktan ako, syempre. After that, wala na siyang ramen. pero meron naman siyang panalo sa piece. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.